Saan ba yun? Oh, Manong! Asan? Ah, wala, mahaba. Siguro iniisip niya, hindi ko expected to Lumabas-labas pa ako. Akala ko superhero ako. Yung pala, ako yung mabubu. Ako yung masisigawan ng mga nagpuprotesta. O, ng ano daw? Kurakot. Diba? Sabi ni Joker, may umiiyak na mga DDS. O eto, pakita ko ho sa inyo to mga boss ha. Pakita ko ho sa inyo mga kababayan. Ito, dami. Ilang ano yan, ilang bus yan. Manong! Dami niya na! Oh! Grabe with matching pagmumukha pa ni Manong Chavit. Saan kaya to galing? Ano? Saan kaya kumuha ng tao to? Namataan niyo po ba itong bus na ito mga kababayan? Doon sa ano? Sa Tondo o diyan sa mga residente ninyo? Namataan niyo po ba ito mga bossing? Dami isa, dalawa pa lang ha. Mukhang walang biyahe ang partas ha. mukhang ginamit muna panghakot yung partas ha. Oh, maya pagdating ng bahay niyan, sigurado may lagnat yan. Oh, basahin natin dito. Jesus Palsis. Protest advisory EDSA corner White Plains is now closed to traffic. No, as early as 2:30 ng hapon, I think. Crowd was already thick but passable and passed by 1 p.m. But now cars are being led through the bus lane by the MMDA. Si Chavit kaya doon na naman dumaan sa bus lane papunta diyan. No? Parking at Robinson's Galleria is also full. No, swertihan kung may umalis. Avoid DDS protester across EDSA Shrine. Below flyover. If you see Chavit Singson buses, yun, doon sila malapit. Oh, diyan yata dinala yung mga nagpoprotesta. Paano ho? Bakit ko iisipin? Nahakot. Ayan daming bus. Ibinababa siguro dyan mga kababayan. Ano gagawin nila dyan sa bus na yan? With matching, napakalaking pagmubuka ni Chavit Singson. Kakahiya, Humahakot. Doon sa Davao, kinailangan ng paletsyon. Kinailangan ng 100 letsyong baka. Dami nilang budget doon, 100 letsyong baka. Mga kababayan, dito naman, hakutan blues. Ano masasabi nyo dyan? Nandoon sa rally. Bakit ilalagay dyan yung mga bus na yan? Mga kababayan. Ano ang silbi ng mga bus na yan? Pangharang lang? Hindi ako naniniwala. Hindi ilalagay yan dyan kung walang tao na ipinadala dyan. Di ba? Pinapakita na talaga ng Diyos kung sino ang mga demonyo sa gobyerno at mga mayayaman na yan ay madilim na lihim, sabi ni Hatch Mag. Kala ni Chavit, dami na yung hakot. Nag-uwian din kasi, bayad na. Mayaman ka na, Chavit, at matanda. Bakit ka ganyan? Kasi nga nung isang araw, mga bossing, siya na yung ibinabalita. Si Chavit Singson na ang ibinabalita. Ibinabalita na ganito kadami, ganito kalaki. Yung pondo, yung proyekto na nakuha ng pamilya ni Singson. Ano daw yung pangalan? LCS, Luis Chavit Singson. Ganun daw mga bossing. Kaya ngayon, kinakailangan gawin ni Chavit Singson, makilahok, makisama, mapabagsak ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung hindi pag nagtuloy-tuloy ang investigasyon, baka si Manong Chavit ang madali. Baka si Manong Chavit ang mayari. Di po ba? Eto, tuloy pa ho natin mga bossing. Baka ito yung mga hakot ni Chavit, sandali lang, baka yan yung mga hakot ni Chavit, mga boss. Magkakarga tayo ng video, ilan na ba yung nalagay natin? Marcos resign, eto, mga residente nagagalit doon sa mga protester.
Bukod nga doon sa mga pulis na kinukwento natin na nasugatan kanina, ay meron din na isang mamamahayag na galing sa DCWB ang nasugatan. Si Kuya Manny Vargas ay Biruin nyo, ang mga nabibiktima nila, ang mga nasasaktan ho nila is yung mga yung mga reporter na ang tanging hangarin ay makapagbalita ho. Oh. tinamaan siya ng bato sa buka. Dali! Danilo Reyes! Shoutout sa'yo! Mabuhay ka hanggang gusto mo. O, okay na yan, ha? O, tuloy. Bagaman naiharang niya yung kanyang kamay sa kanyang muka. Nako, si Manny Vargas pala yun, ano? Dati kong, well, nakasama ko yan sa DCWB, yan sa mga magagaling na mga reporters nila yan, na nag-report sa aking program noon. Nako, ano ka sitwasyon niya ngayon, DK? O, biruin nyo. Ang binabanatan ho kasi nila, yung pulis, yung mga reporter, yun yung mga sinasaktan nila. Sabi ni Black Bolt, palitan na ang 1986 Constitution. Alam ng mga politiko yan kung paano mapo-forthwith palitan. Make PBBM the Prime Minister. People's Initiative, tsa-tsa na. Alam nyo ho, yun nga ho dapat tingin ko ang talagang mangyari ho, mga kababayan. Kasi kung sakali ho, mapalitan na, tapos na yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, panibagong ulit na naman po ito. Unless kung ang mangyayari ho, mga kababayan, is si First Lady tatakbo sa pagka-presidente o vice-presidente. Ganun, no? Para matuloy-tuloy. O baka si Sandro, kung sakali na lumusot yung edad ni Sandro para maging presidente, mga kababayan, para tuloy-tuloy na yung progreso. Ito ho, nakikita na natin. Nahuhuli na, nakikita na, nalalabas na po yung mga ebidensya. Laban po doon sa mga korap. Laban po doon sa malalaking mga pangalan, ha? Yung kay Digong, hindi nagawa ho yan. Walang nangyaring ganyan doon ho sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Puro ho lang yun mga tokhang, kakatukin, o tapos nanlaban. Puro ganun lang ho doon. Dito, malalaking isda talaga. Diba? Buloyski. Oh. Eto si Chabit ngayon. Kung naririnig nyo ho, nababali-balita na din yung mga bilyar. Di po ba? Ayun yung patuloy pa natin siyang inaalam. Pero habang nakalive siya kasi kanina, napamura pa nga siya matapos niyang ideklara na siya ay tinamaan sa muka. At nung tinanong natin yung ilan sa mga kasama natin sa mamamahayag, may nakapagkwento sa akin sa puso daw tinamaan kaya nagkaroon daw na dugo daw si Manny. At biruin nyo yun. Sabi ni Sir Tony Ninobla, sa trap yung construction niya at from 2016 to 2025 ay 2.7 billion ang nakuha niyang project sa Ilocos Sur. Biruin nyo. Tapos ang binalita pa nung bilyonaryo, kung di ako nagkakamali,